Pag-aral ng bantayan. MG Tanong Sagot. Hulyo 27, Agosto 2, 2026. Tema, manatiling malakas essay spiritual habang kumuha ng karagdagang edukasyon. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang 4 na prinsipyo ng Biblia na tutulong sa iyo na manatiling malakas sa spiritual kung magpasya kang kumuha ng karagdagang edukasyon. Naglaan ako ng oras upang ihanda ang mga sagot sa maikli at simpleng mga pangungusap. Magugustuhan mo ito. Tanong 1 tandang bawas 2. A. Kung pipiliin mong kumuha ng karagdagang edukasyon, ano ang kailangan mong patuloy na gawin? B. Ano ang ibig sabihin ng patuloy na lumakad ng maayos sa parehong landas na ito? Filipos 3:16 Sagot. A. Kung pipiliin mong kumuha ng karagdagang edukasyon, kailangan mong manatiling malapit kay Jehovah at patuloy na unahin ang mga espiritual na gawain. Patuloy na maglingkod kay Jehovah ng tapat habang nag-aral ka. B. Ang patuloy na lumakad ng maayos sa parehong landas na ito ay nangangahulugan ng patuloy na pagsulong sa paglilingkod kay Jehovah nang hindi bumabagal o sumusuko. Tulad ng mga sandalong nagmamartsa ng sama-sama, dapat tayong patuloy na tapat na sumunod kay Jehovah at mamuhay ayon sa kanyang mga pamantayan. Tanong 3. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, anong hamon ang maaring kaharapin mo tungkol sa iyong pang-araw-araw na gawain? Sagot. Ang karagdagang edukasyon ay maaring maging lubhang abala sa iyong schedule. Maaari kang matukso na gumugol ng napakaraming oras sa iyong mga pag-aral na nagsisimula kang mapabayaan ang mga pulong, ministeryo, personal na pag-aral ng Biblia, at panalangin. Kaya naman mahalagang patuloy na unahin si Jehovah, kahit na habang nag-aral ka. Tanong 4. Ano ang makakatulong sa iyo na magkaroon ng maraming gagawin sa gawain ng Panginoon? 1 Korinto 15:58 Sagot. Upang magkaroon ng maraming gagawin sa gawain ng Panginoon, panatilihing prioridad ang paglilingkod kay Jehovah. Isipin ang iyong sarili bilang isang lingkod ni Jehovah, unahin at pangalawa bilang isang estudyante. Patuloy na dumalo sa mga pulong, pangangaral, pag-aral ng Biblia, at pananalangin ng regular. Ang pananatiling aktibo sa mga espiritual na gawain ay makakatulong sa iyo na manatiling malakas at malapit kay Jehovah. Tanong 5. Ano ang magagawa mo upang manatiling aktibo sa paglilingkod kay Jehovah? Sagot. Bago ka magsimula ng karagdagang edukasyon, gumawa ng plano upang unahin si Jehovah. Magpasya kung paano ka regular na dadalo sa mga pulong, makikibahagi sa ministeryo, mag-aral ng Biblia, at mananalangin. Isipin kung ano ang nakatulong sa iyo na manatiling malakas sa espiritual noon at gumawa ng anumang kinakailangang mga pagpapabuti. Bigyan ang iyong edukasyon na atensyon na kailangan nito, ngunit huwag hayaang palitan nito ang iyong pagsamba kay Jehovah. Tanong 6. Ano ang maaari mong isaalang-alang habang sinusuri ang iyong sarili? Sagot. Regular na suriin ang iyong sarili upang makita kung si Jehovah pa rin ang iyong pangunahing prioridad. Tanungin ang iyong sarili kung regular ka bang dumadalo sa mga pulong, nakikinig sa mga pulong, madalas na nananalangin, nag-aral ng Biblia, at lubos na nakikibahagi sa ministeryo. Kung mapapansin mong humihina ang iyong espiritual na gawain dahil sa iyong edukasyon, gumawa agad ng mga pagbabago upang patuloy mong unahin si Jehovah. Tanong 7. Habang nakakakuha ka ng karagdagang edukasyon, anong mga hamon ang maaring harapin mo tungkol sa iyong pag-isip? Sagot. Ang ilang kurso ay maaring magturo ng mga ideya na hindi na ayon sa Biblia, tulad ng ateismo, evolusyon, o ang paniniwala na ang tagumpay ay nakasalalay lamang sa ating sarili. Kung hindi tayo mag-ingat, ang mga ideyang ito ay maaring magpahina sa ating pananampalataya at maging dahilan upang hindi tayo gaanong umasa kay Jehovah. Kailangan nating protektahan ang ating pag-isip sa pamamagitan ng palaging paghahambing ng ating natututuhan sa salita ng Diyos. Tanong 8. Bakit mahalagang bantayan ang iyong kakayahang mag-isip? Kawikaan 5:1-2 Sagot. Mahalagang bantayan ang ating pag-isip dahil ang mga ideya ng mundo ay maaring unti-unting magpahina sa ating pananampalataya. Maaari tayong makarinig ng mga turo na salungat sa Biblia at magmukhang matalino ang maling pag-isip. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating isip at paghahambing ng lahat ng bagay sa salita ni Jehovah, maaari tayong manatiling malakas sa spiritual at patuloy na mag-isip sa parang na kalulugod sa Kanya. Tanong 9. Ano ang maaari mong gawin upang mabantayan ang iyong kakayahang mag-isip? Sagot. Bago simulan ang karagdagang edukasyon,
palakasin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aral ng Biblia at tiyaking alam mo kung bakit ka naniniwala kay Jehovah, sa Biblia, at sa mga pamantayang moral nito. Isipin ang mga hamong iyong hinarap noon at matuto mula sa mga ito. Maging determinado na tanggihan ang mga ideyang salungat sa salita ng Diyos at panatilihing naayon ang iyong pag-isip sa paraan ng pag-isip ni Jehovah. Tanong 10. Paano mo patuloy na mapoprotektahan ang iyong kakayahang mag-isip? Patuloy na suriin ang iyong sarili ng regular upang makita kung ang mga ideya o pamumuhay ng mundo ay nakakaimpluwensya sa iyo. Patuloy na mag-aral ng Biblia, magnilay-nilay sa iyong natututuhan, at palakasin ang iyong pananampalataya. Makakatulong ito sa iyo na manatiling kumbinsido na ang mga daan ni Jehovah ay laging tama at tanging ang kaharian ng Diyos lamang ang makakalutas sa mga problema ng sangkatauhan. Tanong 11. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, anong hamon ang maaring kaharapin mo tungkol sa iyong paggamit ng oras? Sagot. Ang karagdagang edukasyon ay maaring umubos na malaking bahagi ng iyong oras, lalo na sa mga pagsusulit o kapag mayroon kang mahahalagang takdang aralin na dapat tapusin. Kung hindi mo maayos na pamamahalaan ang iyong oras, maaari kang maging labis na na-stress o maging pagod. Kaya naman mahalagang planuhin ng matalino ang iyong oras at pangalagaan ang iyong pisikal, emosyonal, at espiritual na kalusugan. Tanong 12. Anong mga aktibidad ang kakailanganin mong isama habang ginagamit mo ang iyong oras sa pinakamahusay na paraan? Efeso 5:15, 16 na. Sagot. Para magamit mo ng husto ang iyong oras, kailangan mong magkaroon ng balanseng schedule. Maglaan ng oras para sa mga pagpupulong, personal na pag-aral ng Biblia, panalangin, at ministeryo dahil iniuna mo ang iyong mga espiritual na gawain. Isama rin ang oras para sa iyong mga kles, mga responsibilidad sa pamilya, mabuting pakikisama sa mga kapananampalataya, trabaho kung kinakailangan, at wastong pahinga at ehersisyo. Ang mahusay na pamamahala ng oras ay makakatulong sa iyo na pangalagaan ang lahat ng mahahalagang aspeto ng buhay na ito. Tanong 13. Ano ang maaari mong gawin upang magamit ng husto ang iyong oras? Sagot. Bago simulan ang karagdagang edukasyon, gumawa ng makatotohanang plano kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Isipin kung paano mo pinamahalaan ang iyong oras noon at gumawa ng anumang kinakailangang mga pagpapabuti. Maglaan ng oras para sa iyong mga espiritual na gawain, pag-aral, pamilya, trabaho, at pahinga. Maging determinado na pamahalaan ang iyong oras ng matalino sa halip na hayaang kontrolin ka ng iyong schedule. Tanong 14 na. Anong mga tanong ang maaring makatulong sa iyo na suriin ang iyong sarili? Sagot. Maaari mong itanong sa iyong sarili ang mga bagay tulad ng, sapat ba ang pahinga at ehersisyo ko? Gumugugol pa rin ba ako ng oras kasama ang mga kapananampalataya? Natatapos ko ba ang aking mga gawain sa paaralan sa tamang oras? Kung hindi, dahil ba ito sa marami akong gagawin o dahil naantala ko ang aking trabaho? Maaari ka ring himingi ng tapat na opinyon sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya o mga may gulang na Kristiyano. Kung kinakailangan ang mga pagbabago, gawin ito agad at pagbutihin ang iyong pamamahala ng oras. Tanong 15. Habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon, anong hamon ang maaring maharap mo? Sagot. Ang isang hamon ay maaring imbitahan ka ng mga kakles na maging bahagi ng kanilang buhay panlipunan. Dahil gumugugol ka na maraming oras kasama nila, maaring matukso kang mag-isip at kumilos na katulad nila. Ngunit ang kanilang mga pinahahalagahan ay maaring hindi tugma sa mga pamantayan ni Jehovah. Kung hindi tayo magiging maingat, ang kanilang mga saloobin, wika, at pamumuhay ay maaring inti-unting makaimpluwensya sa ating pag-isip. Tanong 16 na. Ano ang ibig sabihin ng paglakad kasama na marurunong? Kawikaan 13:20. Sagot. Ang paglakad kasama na marurunong ay nangangahulugan ng pagpili na malalapit na kaibigan na umibig kay Jehovah at namumuhay ayon sa kanyang mga pamantayan. Ang paggugol ng oras kasama ang mga tapat na Kristiyano ay nakakatulong sa atin na lumago sa spiritual, gumawa na matatalinong desisyon, at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Hinihikayat tayo na mabubiting kaibigan na manatiling malapit kay Jehovah. Tanong 17. Ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ang mapaminsalang pakikisama? Bago simulan ang karagdagang edukasyon, magpasya kung anong mga limitasyon ang itatakda mo sa iyong mga kakles. Maging palakaibigan at magalang,
Ngunit pumili na malalapit na kaibigan na umibig kay Jehovah. Isipin ang anumang pagkakamaling nadawa mo noon at gumawa ng mga pagpapabuti. Maging determinado na gugulin ang iyong libreng oras kasama ang mga kapananampalataya na tutulong sa iyo na manatiling malakas sa espiritual. Tanong 18. Anong pagsusuri sa sarili ang magiging kapakipakinabang? Regular na tanungin ang iyong sarili kung nagiging masyadong malapit ka ba sa mga kaklase na hindi mo kapareho ng pananampalataya. Isipin kung ang kanilang pananalita, saloobin, o mga gawi ay nakakaimpluwensya sa iyo. Tanungin kung matutuwa ba si Jehovah sa iyong pag-uugali. Kung may mapansin kang anumang negatibong pagbabago, gumawa agad ng mga pagbabago. Panatilihin ang iyong pinakamalapit na pakikipagkaibigan sa mga umibig kay Jehovah, at maghanap ng mga pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan sa iyong mga kakles. Tanong 19. Paano mo may hahanda ang iyong sarili upang malampasan ang mga espiritual na hamon habang kumukuha ka ng karagdagang edukasyon? Magbigay ng ilustrasyon. Tulad ng isang matalinong hiker na naghahanda bago magsimula ng isang paglalakbay, ihanda ang iyong sarili sa espiritual bago simulan ang karagdagang edukasyon. Palakasin ang iyong pananampalataya. Isuot ang kumpletong espiritual na baluti mula kay Jehovah, at panatilihing malinaw ang iyong layunin, ang parangalan si Jehovah, hindi ang magtamo na makamundong tagumpay. Kung mananatili kang nakatutok sa layuning yan, mas magiging handa kang malampasan ang mga espiritual na hamon habang nag-aral ka. Tanong 20. Paano mo patuloy na masusubok kung ikaw ay nasa pananampalataya? Sagot. Patuloy mong masusubok kung ikaw ay nasa pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagsusuri sa iyong sarili. Tanungin kung pinapanatili mo ang isang mahusay na espiritual na rutina, pinoprotektahan ang iyong pag-isip mula sa mga ideya ng mundo, ginagamit ang iyong oras ng matalino, at pumipili ng mabubiting kaibigan na tutulong sa iyo na manatiling malapit kay Jehovah. Kung may mapansin kang anumang kahinaan, gumawa agad ng mga pagbabago at tatuloy na magtiwala kay Jehovah na tutulong sa iyo na manatiling tapa. Bago kumuha ng karagdagang edukasyon, ano mo mapagpapasyahan na mapanatili ang isang malusog na espiritual na rutina? Sagot. Magpasya ng maaga na si Jehovah ang laging unahin. Gumawa ng plano na dumalo ng regular sa mga pulong, manalangin araw-araw, mag-aral ng Biblia, at makibahagi sa ministeryo. Huwag hayaang palitan ng iyong edukasyon ang iyong pagsamba kay Jehovah. Bago kumuha ng karagdagang edukasyon, paano mo mapagpapasyahan na bantayan ang iyong mga kakayahang mag-isip? Sagot. Palakasin ang iyong pananampalataya bago ka magsimula sa iyong mga pag-aral. Maging kumbinsido na ang mga daan ni Jehovah ay laging tama, at ihambing ang lahat ng iyong natututuhan sa Biblia. Tanggihan ang mga ideyang salungat sa salita ng Diyos, at patuloy na mag-aral ng Biblia upang mapanatiling matatag ang iyong pag-isip. Bago kumuha ng karagdagang edukasyon, ano mo mapagpapasyahan na pamahalaan ng matalino ang iyong oras at iwasan ang nakapipinsalang pakikisalamuha? Sagot. Maingat na planuhin ang iyong schedule upang magkaroon ka ng oras para sa iyong espiritual na rutina, pag-aral, pamilya, pamamahinga, at kapakipakinabang na libangan. Gayon din, magdesisyon ng maaga na maging palakaibigan sa mga kakles nang hindi sila ginagawa mong pinakamalalapit na kaibigan. Pumili na malalapit na kasama na umibig kay Jehovah at hinihikayat kang manatiling tapa. Salamat sa panonood.